Noong Siyamnapu sa isang maliit na barangay, may batang lalaki na nagngangalang Junjun. Pagkatapos ng klase, agad siyang sumasama sa kanyang mga kaibigan para maglaro sa kalye. Ang paborito nilang laro ay tumbang preso. Gamit ang lumang tsinelas at mga lata ng sardinas, sila ay naghahabulan at nagtatawanan. Si Junjun ang pinakamabilis tumakbo, kaya madalas siya ang nagbabantay sa lata. Minsan naglalaro sila ng patintero. Ang kalye nila ay nagiging larangan ng sigawan at tawanan. Handa, puwera, salit! Ang madalas marinig, hindi sila sumusuko kahit pawisan na. Tuwing hapon, hindi rin mawawala ang piko. Gamit ang batong bilog, sila ay tumatalon sa mga guhit sa lupa. Si Junjun ay mahusay din dito, lalo na't marunong siyang gumamit ng stratehiya. Kapag may bagong laruan tulad ng yoyo o text, sila ay nagkukumpetensya kung sino ang pinakamagaling. Minsan, nagdadala rin sila ng sipa na gawa sa lumang tansan at plastik. Pero hindi lang laro ang nagbibigkis sa kanila. Sa gitna ng paglalaro, nagkukuwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Gusto ni Junjun maging doktor, si Carlo pulis at si Ana guro. Sa paglubog ng araw, sila ay naghihiwalay na. Dala-dala ang mga alaala ng tawanan at pagkakaibigan. Ang mga laro sa kalye noong Siyamnapu ay hindi lang basta laro. Ito ay bahagi ng kanilang pagkabata, ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga batang puno ng pangarap at pag-asa. Moral ng kwento, ang tunay na kasiyahan ay nasa simpleng bagay tulad ng paglalaro sa kalye kasama ang mga kaibigan na nagbibigay ng alaalang tatagal habang buhay. Like and follow for more motivational video.